Hello guys! Hello Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, confidence, freedom. Oh. Okay, Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Ikaw ba ay galing sa broken relationship or heartbroken ka ba ngayon? Nakaranas ka ng painful na endings or closure sa buhay mo? Mapa-relationship man yan or trabaho? Sinasabi ng baraha sa'yo na parang ano to, blessing in disguise to sa'yo. Pwedeng ngayon nagsasuffer ka emotionally, pwedeng financially to, pwedeng pera. But, sinasabi ng baraha sa'yo dito na after few days or few weeks or few months or few years, doon mo marirealize na etong nawala sa'yo, etong pinagluluksa mo, ay posibleng blessing in disguise to kasi siya yung magdadala ng freedom sa'yo. Diba? Liberation, freedom. So, ang nakikita ko sa'yo dito, if ever nawalan ka ng relationship, if ever nawalan ka ng kapamilya, nawalan ka ng pera, ano man itong nawala sa'yo, still be confident, diba? Kailangan maging confident kasi kailangan mo magpakatatag, diba? Hindi mo kailangan na magmukmok dyan sa gilid or hindi mo kailangan na yakapin yung negativity na nararamdaman mo. Okay? Tingnan natin kung ano pa yung messages. Parang ang nangyayari dito sa inyo is relationship to eh. Pwedeng nawala ng relationship, may kaaway, o kano pa man. May parang mixed emotions to. Gemini, Libra, and Aquarius. Kakahiwalay mo pa lang sa relationship mo. Malungkot ka kasi comfort zone mo siya. Pero at the same time, free ka na. Kasi parang feeling mo, suffocated ka sa kanya. Trabaho ganun din. Yung kontrata mo tapos na. Pero yun lang yung pwede mong pagkakitaan. So nasa grieving ka. Kasi financially, nag-grieve ka. Kailangan mo ng pera. Pero at the same time, malaya ka na. 'Di ba? Yung parang nandun ka sa sitwasyon na ganun. Oh. 'Di ba? Oops, sorry. Kung makikita mo dito, sinasabi na strength and confidence, pareho din eh. Ano man itong nangyayari sa iyo sa ngayon, it's either financially, or emotional yan, or health issues, kailangan mo magpakatatag. May paparating ditong stability eh. Pwedeng promotion sa trabaho, salary increase, financial, new beginning, success. Bagong trabaho to. Bagong posisyon sa trabaho or promotion. Okay? So, yun. Trabaho talaga siya. It's either trabaho or relationship. Ang galing yung baraha mo. So, may mga long distance travels dito na iniisip ka. Pwedeng sa araw na ito is magda-travel ka or pwedeng in few days nasa travel ka. Ang daming balita. Maraming chismis, balita. Kung ano-ano, left and right yung balita sa'yo dito. Nako, ang daming traidor. Maraming mga balita dito, mga paninira. Nako. Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, especially yung Gemini and Libra, mag-iingat kayo sa mga balibalita na kinikwento sa inyo ng mga tao dyan sa paligid mo. Especially yung kung nagkakwento sa'yo is Cancer, Aries, Leo, ano pa ba? Cancer, Aries, Leo, Capricorn, Scorpio. Etong mga taong ito, or Virgo, sila yung mga tao na pwedeng magbigay sa'yo ng mga nakakainis na balita na pwede kang mainis. So, cool ka lang kasi Knight of Swords. Huwag kang magdedesisyon agad-agad dahil lang sa narinig mo. Okay? Meron ditong 7 of Wands. Kailangan mong proteksyonan yung peace mo. 'Di ba? If ever man maraming chismis, maraming kung ano-anong kwento ang dumating sa'yo, make sure na protektado mo yung pamilya mo. 'Di ba?
Huwag kang maniniwala. Like for example, may gustong sumira sa pamilya mo, tapos chinichismis sa'yo. Make sure na protectionan mo kung ano yung makakabuti dito sa pamilya mo. 'Di ba? Kasi itong dalawang to, itong Page of Swords, tsaka itong Seven of Swords, it's a combination siya ng parang chismoso, mga online chismosa, or pwedeng sa mga reality talaga, realidad, sa mga kapitbahay nyo. So, mabilis kumalat, sobrang bilis na kalat ng balita ito. So, make sure na bantayan mo siya. Okay? Kasi kung hindi mo babantayan to, masasaktan ka. Diba? Like, ang example lang dito is, may nagkwento sa'yo na yung karelasyon mo may ibang babae, ibang lalaki. Diba? So, instead na iklaro mo siya, hanapin mo yung clarity, madidepress ka. Okay, money. Pwede kang makatanggap ng malaking halagang pera, offer. Or kung makikita mo dito, inheritance. Nakikita ko sure dito yung lump sum dito eh. Queen of Pentacles, kasi malaking halagang pera talaga siya. So, lump sum of money, galing sa mga earth signs, Virgo, Capricorn, Taurus. Or yun, pwedeng may mag-offer sa'yo eh. Offer sa'yo to ng pera. Nako. Kaso lang hindi ka sigurado. Pag-iisipan mo muna. So, pwedeng ino-offeran ka ng trabaho. Ino-offeran ka ng trabaho, malaki yung sweldo, pero hindi ka sigurado. Pwedeng may hinihintay ka. It's either may hinihintay kang promosyon or may hinihintay kang ibang offer. Ace of Pentacles, nako. 'Di ba? Bagong trabaho talaga 'to. Ino-offer sa iyo, may nag-o-offer sa iyo ng bagong trabaho, kaso lang hindi ka sigurado kung tatanggapin mo. May nag-o-offer din dito ng love life. Hindi mo rin alam kung tatanggapin mo. Ito din, sinasabi ng baraha sa'yo dito na nasa crossroad ka. Gusto mo mag-ipon ng pera, pero marami kang utang na kailangan bayaran. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito, medyo naguguluhan ka sa mga decision making mo. May naghihintay dito ng it's either retirement or naghihintay siya ng travel abroad or promotion sa trabaho. Salary increase, parang ganun. Pero walang nangyayaring ganun. So, pag-give up na siya. And, ganun pa rin. Naghihintay ng mensahe. Pagod na sa paghihintay kung kailan darating ito. Medyo naguguluhan na siya. Medyo nasasaktan na siya kasi feeling niya walang katotohanan kung ano yung prinamis sa kanya. Pwede yung iba naghihintay ng ng wedding proposal, pero walang nangyayaring wedding proposal. Yung iba naman, ang tagal mo na sa trabaho, hinihintay mo yung promosyon, kahit man lang salary increase or additional benefits, wala. So, medyo disappointed ka or medyo pagod ka na sa paghihintay. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!